Tapos, natuto ka pa. And yung mga natututunan mo doon, honestly, ang pinakamaganda doon is yun yung mga hindi nakasulat sa libro. Oo. Yung paano ka makipag-usap or how you deliver yourself to others, how you network Yeah. properly, and basically, trade secrets. Welcome to Kaka Computer. I am Marvin. And I am Marvil. And today, we will be talking about the libre and kape effect. So, Marvin, mahilig ka ba magkape? Who doesn't? Yeah. Actually, dito na lang din ako nag-start. Dahil sa inaya ako ng kaibigan ko para magkape. Sabi niya sa akin, tara, kape tayo boy. Sabi ko, sige, saan ba tayo Magulat-gulat na lang ako. Isa pala siya tech event. And that's a big surprise for me kasi wala akong idea dun sa magiging event namin which is about blockchain. I have zero idea about it. And thankfully, natuwa ako na may ganung mga klaseng event pala. Kaya, doon ako nag-start. Ikaw ba? Saan ka nag-start na mo? Yeah, honestly, events din ako talaga nagsimula. Kasi dahil sa gutom. Same. Nung college pa kasi ako, like, I love attending events because of the free food. Mm. Then, matutuwa ka na lang kasi merong mga additional learnings eh. Oh, nice. Like, one example is like, itong isang magandang event na to, may pa-buffet siya. Ooh. So ngayon, Swerte nyo dun, pagpunta namin doon, like, tuwan-tuwa kami kasi kain kami ng kain. Mhm. Honestly, sa mga events kasi doon mo makikita yung tunay mong ugali eh. Kung gaano ka kagutom. Ay. Tsaka, hindi mo din kasi inaasahan na through those kinds of events, may matututunan ka from from those respective organizations or communities na hindi mo matututunan sa loob ng schools. So, actually, doon ko lang din natutunan yung blockchain na wala akong idea first of all. Na yung yung mga crypto games, mga kung familiar kayo sa Axie. Oh, Axie. Yeah. Doon ko lang din nalaman na pala siya nasa build on top of Blockchain, blockchain yeah. and yung Bitcoin. Kaya doon ako natuwa kasi yung simpleng pagpunta mo pa lang, marami ka na matutunan, mag-enjoy ka sa mga events, and mabubusog ka. Totoo yan. Honestly, pagpupunta kasi talaga ng mga events, like, ang pinaka-importanting advice ko talaga is always stay for the after party. True, yeah. Kasi nandyan lahat nung benefits ng pagpunta ng event. Mhm. Kasi diyan mo makikilala yung actual people behind the event. Honestly, ang dami kong opportunity na nakuha dahil sa pag-stay lang dun sa event. At saka pagiging proactive. Kasi marami akong nakikita na uma-attend ng event, nakatingin lang. Oh, Tapos lang. nanonood lang. So, honestly, kapag a-attend ka ng event, like, kailangan nagsasalita ka eh. Like, you try to meet people, you try to talk. To them. Yeah, basically networking. Sabi nga nila that your network is your network. Yeah. Kaya nung nalaman ko yung ganong klaseng setup or na may mga ganong klaseng event pala, I take a chance na sabi ko, why not mag-volunteer din ako? Or dun ako mag-start na i-put myself out there sa tech industry na kahit wala pa akong masyadong idea, try kong mag-learn as I go. True. Volunteering is the gateway Yeah, true, drug. true. Yan ang gateway drug. You start with volunteering. Like, kahit na wala kang nakuha sa una, like, you just go and attend. Then, sometimes ikaw na yung magiging usher. Pa-usher ka lang. 'Di ba? Hanggang sa, minsan, ikaw na yung nagmamanage ng logistics. Hanggang sa ako, like, right now, I just started with events like yun nga, pa-usher lang, pa-attend lang. Tapos ngayon, I am the one like managing the entire logistics na ng Arduino Day. And honestly, it's fun kasi you meet a lot of interesting people. Totoo naman, kasi nga, ako dun ko din nakilala yung mga nag-refer sa akin ngayon sa industry kung saan ako gumagalaw, which is sa PDAX. And from there, nakilala ko kasi sila Prof. Trex from those events
na nung umpisa talagang volunteer lang ako, tumutulong lang ako. Actually, yung tiga sign up, alam mo yun, yung mga sa luma, tiga-check Yung ng mga- tiga-check. Yeah, naranasan ko din yan. Taga ano lang ng luma. Diyos ko po. Tapos, nagulat ako na kaya ko din pala itong mga ganitong ginagawa nila to the point na ako, naimbitahan din nila ako to speak sa mga eskwelahan, sa mga na hindi ko asahan yung sarili ko na magaganto pala ako. Right, that's the pipeline. Kaya- Magsisimula ka lang muna sa volunteering, tapos magiging head ka na ng operations, tapos ang ending nun, ang retirement, may joke sa industry na ang retirement mo speaker ka na lang. Oo, true. Pero ako, siguro, doon ko din kasi na-establish yung sarili ko or doon ko din nasimulang improve yung sarili ko through that volunteering. Kasi, I am a shy person. In person Same. talaga. Kaya, doon ko parang, ginawa ko, inilabas ko yung sarili ko sa comfort zone ko. Kaya, nagsabi ako na, sige, try ko mag-volunteer or try ko mag-speak. Even though, lagi ako nauutal, lagi ako kahit mapapansin mo ngayon, medyo nahihiya pa ako, tsaka nauutal. Pero, through those experience, nasasanay ko, nahahasa ko yung sarili ko na mag-salita. So, magandang gateway nga para sa mga estudyante, sa mga freelance, kahit sa kanino man, interested sa isang bagay, is to be always present sa mga ganong klaseng bagay. Kasi malay mo, may opportunity pa dadating para sa'yo doon. Well, that's true. Honestly, halos lahat ng opportunity na meron ako ngayon is galing dyan sa mga volunteering. Kasi I've met a lot of interesting people talaga. And ang nakakatawa doon is, ngayon, like, ako na yung, like, I'm trying to connect as much people as possible. Kasi, pinalad ako eh. I was very lucky to meet those types of people. So, pag nakikita akong nag-i-start pa lang, like, on their community journey, I try to mentor them as much as I can. Same. Kasi, nung mga panahon namin, parang hindi pa siya uso. Like, mga classmates ko noon, like, they just want to pass, which is not wrong. Baga, we have our own different life. Pero, kumbaga, as a person that wants something more. Marami ka kasing matututunan outside of the school, right? True. Kaya nga, yung mga ganong simpleng bagay na, tipong, inimbita ka lang para magkape or kumain. Exactly. Tapos, magugulat ka, yung event pala na yun is about, sabihin natin, sa Azure. Or katulad sa akin, sa Web3 blockchain technologies. Malalaking mga corporation or malalaking technology, malalaking technology aspects na kailangan nating aralin na hindi naman natin matututunan sa school kasi wala pang available resource. Kaya yun. Yeah. Honestly, like, first time kong umattend ng event, I was very fortunate kasi it was a big event. Tas sa Grand Hyatt yung event. Ooh, nice. So may BGC. Oo. A buddy of mine, like, sabi niya, sama ka sa akin, like, may extra tickets ako dun sa, dun sa event. So, ayun, nung sumama ako, ayun, dun na nag-snowball yung, like, honestly, like, just say yes. Oh, true. Just say yes. Punta ka doon, then you meet a lot of people. Tapos, katulad nga ng sabi ko, don't be shy. Huwag kang a-attend lang ng event, tapos nakaupo ka lang doon, tapos talk to people. Talk to people. Hindi, magugulat ka. Yung mga attendees pala nung event na yun, yung iba, CEO. Yung Exactly. iba, mga higher positions. Like, yun na, yung nakausap ko, like, senior engineer na siya at that company. That is a very big company. Tapos, ang dami niyang insights na hindi niya sinasabi dun sa mismong event. Kasi, kumbaga, when you attend events, it's typically, like, catered to or, like, organized siya in a way to sell something. Pero yung actual, for example, especially in tech, when you use, like, databases or whatnot, ito yung binibenta nila. Pero when you're actually using it, ito yung mga problems. And you only get to know that problems, especially dun sa mga taong kinakausap mo through those events. Like ako, for example, like Vercel ambassador ako. It was very difficult talaga to, you know how to use Vercel and everything. Pero ang dami niyang issues, ang dami niyang problems that you only get to know when you use it. And sa event, doon mo siya madidiscover na you can talk to the actual people who developed it. Kaya yung
di ba kasi tayo mga tech people, lagi tayo either nasa Reddit, Discord. Why not try mo din sila In real life, IRL. True. Kasi magugulat ka na ang daming stories or madami silang experience na may experience mo lang kung ikaw mismo nandun ka sa mga ganong klaseng events. Kasi, katulad nito, Tsaka mas less censored. true. Kasi, nung na-try kong mag-volunteer for a big event, which is, siguro okay lang sabihin, pero yung PBW dati, noong 2024, nagulat ako na through volunteering na ganong klaseng event na, yung pala yung isa sa mga pinakamalaking blockchain event sa Pilipinas. Which is, isipin mo, estudyante lang ako na walang... Na nakasama ka sa mga ganon, Oo, right? True. Na, yung mga ginagawa pala nila or naaral namin sa school is sobrang liit pa lang pala. Kaya, Yes. Honestly, yan yung nakita ko nun. Like, kumbaga, yun nga, di ba? Like, you get to, ako enjoy ko kapag pupunta ako sa Resorts World, sa Grand True. Hyatt, sa Shangri-La, and then you get to meet the CEOs, the decision makers. Ako, I was fortunate enough, napadala pa ako sa ibang bansa just to meet like interesting and very smart people. Honestly, hindi ko alam kung dapat ba akong ma-insecure kasi sabi ko parang ang dami ko pa palang hindi alam. tsaka, speaking of, yung mga events na pinupuntahan pala natin is a gateway para makapunta ka sa mga iba't ibang lugar. Like, sabi mo napunta ka sa ibang bansa. Ako naman napunta ako sa mga, sabihin na natin, sa podium, sa ikaw sa Hyatt. Yung ganong experience, akala mo available lang para sa mayayaman or sa may mga pera. Exactly. Hindi pala. Kung part ka ng mga organization or part ka ng mga You get to community, experience for free. Oo. Isipin mo, pupunta ka For lang. free, makakakain ka ng 5-star, like Michelin star restaurants for free. Kaya, Tapos, natuto ka pa. And yung mga natututunan mo doon, honestly, ang pinakamaganda doon is yun yung mga hindi nakasulat sa libro. oo. Yung paano ka makipag-usap or how you deliver yourself to others, how you network Yeah. properly, and basically, trade secrets. Yung mga sikretong malulupit ika nga nila. Oo. Na akala mo simple lang yun or magaganda kasi yung mga companies na dito sa Pilipinas or sa yung mga, kahit international Yeah. na once na pumasok ka dun sa industry magugulat ka na lang. Pero if nasa nasa sabihin natin circle or nasa community ka nila, doon pa lang pala, simula pa lang kahit nag-aaral ka pa lang, pwede mo na matutunan yung mga bagay na yun. Like The opportunities, no? True. Yung AWS, which is a big company, Amazon Cloud Services, right? Isipin mo, student ka pa lang, para ka na nag-i-intern or marami ka na natututunan about dun sa specific product or specific technology. Yeah, that's true. Kasi kami noon, like, kaming magkakaibigan, I was fortunate enough na yung mga friends ko is very, very, like, maganto din, like, kumbaga ambisyoso din. Like, may challenge kami na sino pinakamaraming offices na tinatawag namin siyang Infinity Stones. Sabi ko, nakapunta ka na ba sa Google Office? Nakapunta ka na ba sa AWS, sa Microsoft, sa Huawei? Like, yun yung like, can you get to experience those na, kumbaga, feeling mo like you're learning pa, tapos, you're exposed to the ideas na napakarami palang opportunities. Introducing Agora's conversational AI engine. Build and integrate your AI agent in minutes. Any model, any voice. Start building your voice AI agent for free today. Kasi, as a student na wala talagang idea sa mga ganitong events or sa ganitong mga klaseng communities, nung umpisa, akala ko once na gumraduate ka, parang diretso work or parang simple apply lang. Pero after volunteering, nakita ko na, ay, pwede ko palang magamit itong mga ganitong klaseng experience ko or yung ganitong network ko na, uy, sir, kilala niyo pala to si ganyan, o True. Honestly, as a danas, the opportunity is abundant. Like, doon mo lang makita yung opportunity once you're in there. For example, like you meet a lot of, yun nga, nabanggit mo kanina, you meet a lot of CEOs, influential people, and even if you don't get a chance to talk to them,
Like you get to meet senior people who are older than you, who are wiser than you. Like you can ask them actual questions. Funnily enough, like kahapon, tinanong ko yung mentor ko about like a career choice. Kasi my parents, like they don't know kasi they didn't experience it. So wala akong taong pwedeng pagtanungan ng mga bagay na yun. Like kumbaga, should I do this? Should I do that? And if you go to those events, you get to meet people or and then you can have them mentor you. You can ask them like questions about career choice, about entrepreneurship, about startups. Like, di ba? Totoo. Kasi, if anyone of you know Sir Eli Rabadon, si Eli Ganap, fortunately, dun sa community na sinalihan ko, which is the Web3 Bulacan, part sa isa dun sa mga founder nun. And, dahil dun sa experience namin, nung nag-volunteer kami, siya mismo, inaya din niya kami, or kami din, nagpaalam kami sa kanya, pwede kami intern sa kanya, or mag-OJT sa kanya, in which nakagulat ako, pinayagan kami. Yeah, exactly. Di ba? Mas madaling kausap yung mga hiring manager, or yung mga engineers na actually working on those cool stuff na gusto mo when you meet them in events. True. Honestly, I got hired that way. Same. Kaya nga, kasi yung simpleng pagpunta mo lang or simpleng pag-attend mo sa mga events, sobrang laking bagay na yun. Kasi nakikita ka ng mga ng mga tao dun, or ng mga CEOs, mga hiring managers, or even the people behind the scenes na nandun ka, nag-support ka sa mga projects nila, and sa mga ganung bagay pa lang, masaya na sila. Kaya, I suggest, kayo din, interested kayo sa mga ganitong bagay, try to look for any organization na malapit sa inyo, or kung wala man, mag-reach out kayo kasi magugulat kayo, baka mamaya mayroon pala silang mga event. Yeah, it's true. And katulad nga ng sinasabi ko, ang nakuha nyo kasi sa mga ganitong events is yung insight. True. Yung insight doon sa ano ba talaga yung nangyayari behind the scenes. Yun, as I mentioned, I got hired that way. And the reason why I got hired is because yun nga, my boss was having this particular problem na nahirapan siyang solusyonan. And he just so happens to know that I know how to solve that particular problem. So, tinawagan niya ako, then we talked, then I got hired. Diba? Kasi yung insights mo towards the problem, like, doon mo lang din matututunan eh. You won't get to hear that from your career counselor. You won't get to hear that from your prof. Maybe, depende kung gaano mo ka-close yung prof mo. Or kung nagtrabaho na rin sila sa O corporate. nagtrabaho na rin sila sa corporate. You don't get to hear that. You get to hear those things from people who actually do those things. And in order to reach them, kailangan mo talaga magpumasok sa mga ganong klaseng exactly, events. kailangan mong pumasok sa event kasi you have no way of reaching them eh. Like, di mo naman sila makakasama sa work kasi hindi mo naman sila ka-work. Kaya nga, isipin nyo, parang sabihin natin butterfly effect, kung familiar ka doon. True, the butterfly effect talaga. Sa simpleng pag-usama ko lang dahil sa inaya ko magkape, napunta ako sa isang job. Actually, one of my dream job is to work at a fintech company. In which nagawa ko, yun yung isa sa mga ko, na napunta ako sa PDAX, which is a fintech company, na kaya ako na-hire, kasi nga din, dahil tulad nung sa'yo, nakita nilang nag-organize ako ng mga events. Nakita nila akong laging nagpupunta sa mga ganong klaseng events, tumutulong. True, actually, free work pa yun nung una. Pero, the more that I attend, the more na nakilala nila ako, the more na na rin sila, sponsor na rin sila na rin mismo. Uy, Marlon or Marvel, punta ka dito, samahan mo kami, tulungan mo kami mag-organize nito. Tapos may ka na rin, may parang allowance ka na rin. Kasi dati, yung ganun, isipin mo, sasama ka lang, walang bayad, walang exactly. pera. Tapos ngayon magugulat ka na lang, may ka na, may allowance ka na, may libreng pagkain, accommodations. Isipin mo yun. Kasi you build trust. True. Kasi trust is the most important commodity in these types of situations talaga. Kasi, kumbaga, alam niyo naman na mahirap na magtiwala. So, how do you build that trust?
yun yung dahilan kung bakit like mas you would typically hire somebody you know rather than somebody you don't know. Kasi ang hirap ang hirap magtiwala. Tsaka alam mo na yung output nila. Alam mo na yung Exactly. kung ano nila. That's why, baga, yun yung sakit din dito sa Pilipinas. Puro experience. Because you need trust. Trust. And, kumbaga, joining those types of event, meeting those types of people is the fastest way or the gateway unless kung pinanganak ang Nepo baby. Which is, hindi naman tayo gano'n. Hindi naman kami gano'n. Like, Oo. ano tayo, no? Danas. Danas lang. Talagang nagsimula sa, pupunta sa mga ganong klaseng events na halos sakto lang yung pamasahe, kung minsan wala pang pagkain. Yeah. Or, I mean, walang pangkain, pero magugulat ka na lang, pag uwi mo, busog ka pa. Exactly. May uwi ka pa t-shirts, May uwi t-shirt kung ka ano. pa. Tapos, another advice, wag kayo mahihiya. Kasi, True. first event ko noon, yun nga, like, tipong Grand Hyatt event and whatnot. Ka-t-shirt lang ako. Mhm. Hindi ko alam, like, kumbaga, ngayon, like, I know particular situations need particular type of, Pero, when you're starting out, magulat ka na, like, sabi ko sa inyo, naka-t-shirt lang ako noon. Tapos, butas pa yung, medyo butas pa yung pants ko noon. Grabe yun. Kaya, Pero hindi ako nahihiyang kausapin. Diyos ko, CTO yung kausap ko, tapos naka-t-shirt lang ako. Isipin mo, I was a student. Just don't be scared. Kasi, honestly, like, they like it. Kasi, people who are genuinely interested in them, they feel no? Oo. They feel. tsaka, doon kasi makikita nila yung parang mga younger versions of themselves. Exactly. Kasi, isipin mo, magugulat ka sasabihin sa'yo ng mga ganong klaseng tao na, tayo, dati ganyan din. Dati ganyan din ako. Buti na lang, meron. Magre-reminisce na Oo, sila. Tapos sasabihin pa nila na, dati wala kami mga ganitong klaseng swerte niya. Sabi, kaya yung mga ganong klaseng bagay. And they make phone calls for Yeah. you. True. And yung phone call nila is very, very powerful. True. Kaya, pagka nasa event kayo, don't hesitate na mag-reach out kahit kanino doon. Kahit sa, kunyari kasi, kung naranasan mo ng mga ganitong klaseng event, in which parang randomize yung, yung upuan, kung sino lang yung makatabi mo. Yeah. Huwag ka mahiyang kausapin yung Yung katabi mo. Exactly. Kasi malay mo, yung katabi mo pala, nandun na rin pala sa loob ng industry na yun. Kasi yung isa Hindi lang, minsan kausap ko, na pala. Like, naranasan ko siya, like, I was at Shangri-La, then IAC2 event. Yung katabi ko pala yung chairman ng IAC Squared. Hindi ko alam. Chairman na pala. Tapos, nakachikahan ko lang. Tapos sabi niya, are you a student? And nung pampanan I was still a student. So, I was talking to her. And like, the amount of insights and like, knowledge niya. Of course, ako na nag-i-start pala sa career ko noon, like, I don't know a lot. And to have a person na makausap mo siyang gano'n na, you should do this, you should do that. Or kahit like general advice. Tapos magulat, tapos nakapagpa-picture ako. So ngayon, may pang cloud chase ako sa LinkedIn. The cloud chase. Pero, siguro, key point na din for this episode is that before you join those kinds of communities, is to always do your own research and to always say yes to opportunities. Kasi malay mo, ikaw na pala ang susunod na uupo dito sa puwan namin, di ba? True. Yeah. Ayun. What he was trying to say was like, meron din kasi, like, admittedly, may mga opportunistang tao. Mm-hmm. So, may mga, sometimes, like, ako din, I've heard a lot of, like, sometimes na-exploit na sila. Mm-hmm. Kasi ba, free labor, volunteer. Yeah. Diba, volunteer. Sige, volunteer lang kayo ng volunteer and you're not, like, getting anything in return. Mm-hmm. So, honestly, kung may matutunan man ako sa volunteering stuff ko and whatnot, is leverage talaga. True. Kasi, yung pagle-leverage kasi is like finding what you're good at, anong angulo, what you should do. So, when I started, like, of course, volunteer lang ako, like, paano-ano lang. Pero, when I started na yung medyo taking up leadership roles na, like, you're trying to solve a problem na especially tayo, di ba? Galing tayo sa PUP. Wala masyadong budget, walang funding, halos wala kang connection.
and like paano ka magpapatakbo halimbawa Ng ng mga isang organization. malaking event. So it's a challenge, di ba? True. So you find sponsors, di ba? You find sponsors, you find ways to solve yung money problem. So, di ba? Doon ka na magsisimula Kaya dun sa mga estudyante or sa mga bago pa lang na gustong matuto sa mga ganitong klaseng bagay, don't hesitate to reach out kasi magugulat ka na lang baka mamaya. Magugulat ka na lang. Exactly. Mabibigyan ka na lang din ng sponsors, mabibigyan ka ng mga opportunities. So, Yeah, naranasan mo ba yun mag-cold email to ako I was cold emailing like 2,000, 5,000 companies no? companies. Like fun fact, nag-code kami, a buddy of mine, we coded like an automated emailing. Email kami ng email Para lang sa email para lang makakuha ng sponsors. And ang pinakamaganda doon, once you get one, Sunod na yan. sunod-sunod na yan. You get access talaga to the network. True. Same with events. So, Same with event. So, honestly, yun nga yung sinasabi ko, you just need one opportunity, one break, gateway, kumbaga. Kaya, pag inaya ka ng tropa mo para magkape or kumain, sumama ka lang. Magkape ka lang. Exactly. Yeah. Diba? Sabihin lang nila may buffet, may so fun talaga. Doon mo matututunan yung and you get to experience like yung stuff na you would never imagine. Ako, as a, yun nga, di ba talaga sabi mo, empleyado lang ako. I like, you want to get like a good job. True. Pero, when you meet those events, like, Tsaka, isipin nyo from a student, nasa big corporation ka kagad pagpasok mo, saan ka kukuha ng ganong kadaling opportunity? Di ba? exactly. Diba? Like, ako na, like, yung LinkedIn ko, totoo ako na pag nakapost ako, nasa loob ako ng Google Office, nasa loob ako ng AWS, nasa loob ako ng, like, it's so enjoyable. Diba? Kaya, yeah. Yan. Okay na sir. Paano ba yung natin? Paano ba yung outro niyo? Sorry. Ay, di ko din sure. Pero siguro edit naman yata nila to, no? Yung part na to. Hindi ko din pa alam tatapusin pero sige. Kung i-edit man nila to or hindi. Siguro good note to end this podcast or this episode is that always be present sa mga ganong klaseng bagay and always do your own research and know where to position yourself. Yes, always take advantage of opportunities talaga. Like, take life To its fullest. to its fullest. Thanks to our sponsors, Agora, Finshark, Tutorials Dojo, Young Satio, Amazon Web Services User Group Philippines, and Facebook subscribers. On to our next episode.